Umaga naman po, papakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Puna po tayo, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang Barangay Manggahan? Inaantok pa po kayo? Okay, una po sa lahat, maraming salamat sa lahat po sa inyo. Alam ko medyo umiinit na, kaya hindi ko na masyadong hahabaan ng aking mensahe. Kanina naghahanda po ako ng isang talumpati na pang 2 oras eh. Pero sabi ko medyo mainit, abutan tayo ng tanghali, kaya iiksian ko na lang po ng konti. Kailangan ko lang siyempre magpasalamat din sa mga tumulong sa atin para maging posible ang lahat ng ito. Yung improvement po sa ating linear park o sa ating daanan, nakikita naman po natin, so hindi ko na kailangan i-discuss siguro yan. Pero siyempre gusto ko magpasalamat una sa ating City Council dahil lahat po ng ginagawa natin sa ating pamahalaan. Bago po natin, siyempre dumadaan po yan sa kanila. Alam yung pinaka-importanting trabaho ng City Council. Marami rin po silang ginagawa, no? Pero sa Pilipinas kasi, ang pinaka-importanting trabaho ng isang sanggunian bayan man yan, panlalawigan, o dito sa atin, panlungsod, ay yung pagsuri at pag-approve ng budget po natin. Yan po talaga yung pangunahing trabaho ng isang sanggunian. At natutuwa po ako dahil sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot, talagang nagagampanan nila ang kanilang katungkulan. Hindi po yung basta pag binigay sa kanila, wala, pipirmahan lang. Hindi po ganun. Talagang pinag-aaralan nila, pinag-dedebatihan po nila yan hanggang maipasa at hanggang sa implementasyon. Siyempre, nakabantay po sila. Kaya sa ating sanggunian panlungsod, sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot, maraming salamat sa inyo. Banggit din sila, dito si Councilor Seibel. Kilala niyo naman, konsel po natin, taga-pinagbuhatan, appropriation share natin, si Councilor Maro. Hindi ko na po ito kwento na yung isang konsehal natin ay napagkamalan si Connie Reyes kanina. Sabi ni nanay, ikaw ba yung nanay ni May? Ay, Kunay, nakakaya kay Konsehala, batang-bata pa po si Konsehala. Medyo malabo yata yung mata ni nanay, may katarata, yan. Kaya, inahiyan na po natin. Andun nga si Hagawad Boy kanina. Inahiyan niya na magpa-check up para sa operasyon sa katarata. May mga libre naman na operasyon sa katarata. Iba, baka kinakabahan lang o mahal siguro. Pero sa totoo, libre naman po yan. Minimal na lang nagagastusin katarata. Kaya tulungan na lang po natin si nanay para sa susunod na dumating si Councilor Angelo, alam niya si Angelo de Leon at hindi si Tony Reyes. Si Councilor Cory, nagpaparating din po ng kanyang pagbati sa inyo. Pinadala niya muna si Boy dahil meron siyang nasa pinagbuhatan yata si Councilor Cory, may turnover yata ng mga libro sa isang paaralan sa NN natin. So, dinadala niya muna si Boy bilang representative niya. Si Councilor Buboy Agustin, ay nagpapaabot din ng kanyang congratulations sa inyo. Kasama naman po natin siya in spirit ngayong umaga. Si Buboy, kung nasan ka man ngayon, maraming salamat sa iyo. Siyempre, ang ating napaka-supportive at napakasipag na congressman. Sa ibang lugar, hindi na natin sasabihin kung saan. Pero sa ibang lugar, aminin natin, pag congressman, minsan-minsan lang mag-attend ng session nila. Wala naman masyadong mga panuhala. Pero swerte tayo dahil sa Pasig City, ang ating representante ay talagang nagtatrabaho. Hindi po sayang ang natin sa kanya. Congressman Roman Romulo. At sa totoo, marami rin na ibababa ang nasyonal na pamahalaan na proyekto dito sa lungsod ng Pasig sa tulong ni Kong Roman. At alam ko pati dito sa Manggahan na sa susunod na mga panahon, marami rin po mga pangangailangan natin ay matutugunan sa tulong ni Congressman Roman Romulo. Maraming salamat. Siyempre sa ating mga barangay officials, nandito po itong ating mga kagawad, sa pangunguna po. Dalawang mic gagamitin ko para sa pangunguna ng ating Cap Consi na nakikita natin ang daming magandang nangyayari
sa Manggahan po ngayon. Ang isa sa talagang na-appreciate ko, bukod sa magandang ugnayan sa city government po natin, gaya na nabanggit niya kanina, yung Guyabano, no, na panukala po na yun para mapagaan ng konti. Maibsan man lang yung konti, yung ano natin, ano yung sitwasyon. Dahil talagang, alam natin, yung traffic, talagang nandyan yan. Pero may mga bagay po, o may mga pangyayari na talagang nag-cause ng karagdagang traffic. Yung pagsara ng F Manalo dahil sa hindi inaasahang aksidente kung saan 15 na barge ng isang kontraktor, ano, so mga boundary area po natin yan, ano, tumama at ngayon sumasailalim po sa assessment ng DPWH. May mga initial report na sa amin pero hindi pa ganun kalinaw kung i-retrofit nila, kung kaya pa, o baka rin kasi kailangan na nila gawin talaga panibagong tulay na po kapalit ng F Manalo Bridge. Na sa totoo, kung ako po yung tatanungin, na ano po yan baka maging DPWH project o baka sagutin ng kontraktor na may kasalanan. Sa palagay ko, dapat sagutin po nila yun kasi sila yung nakabangga, dapat bayaran po nila yung pagpapagawa. Ngayon, sa aking palagay, mas okay kung talagang bago na yung tulay. Ang isa po sa dahilan, bukod sa mas matibay, ay kailangan taasan po siya ng konti para pag may mga pagkakataon na gano'n, katulad ng barge o tugboat na ano, o may mga, hindi na po siya gaya nung tulay sa Circulo Verde, medyo mataas at walang mga poste sa gitna. Safe po kahit may nangyari dun sa ilog mismo. Ano. So anyway, babalitaan po namin kayo. Naka-update naman po tayo lagi sa mga pangyayari natin. Yung sa Circulo Verde Bridge naman, again, talagang affected po tayo dito. Ano. Nakikipag-ugnayan po tayo yung CAP na talagang ano naman, hands-on naman dito no, sa pakikipag-ugnayan sa Ortigas. Napakiusapan naman natin na i-extend nila yung oras kasi sila talaga may-ari nung tulay, sila nagpagawa niya noon. Pakiusapan naman po na hanggang ating gabi na po siya. Yung sa motor, sa ngayon hindi pa sila pumapayag pero tingnan po natin, baka mapakiusapan naman. Hindi lang talaga natin din pwede sabihin na kasi may police power ang gobyerno Kaso ang problema, boundary area kasi yan, hindi lang siya Pasig. Kung Pasig lang siya, sabihin ko, buksan nyo na yan. Kaso boundary area, so mas komplikado po siya ng konti. Pero asahan po ninyo na patuloy kami nagtatrabaho para mag-isip ng mga solusyon. At again, kaya ako lang naman po nababanggit yan ngayon para sabihin na ang inyong barangay talagang hands-on at ika nga, proactive, naghahanap ng mga solusyon para sa atin. Maibsan man lang ang sitwasyon natin. Ang isang natutuwa rin po ako, nagbukas sila ng mga satellite o annex ng barangay hall para mapadali, bawasan yung oras na nilalaan natin para kumuha ng mga serbisyo sa barangay, pati yung pamasahe, makatipid po tayo ng konti. Kaya sulit naman para sa lokal na pamahalaan na i-turn over yung dating one-stop shop o yung dating City Hall Annex na i-turn over sa na request din naman ng barangay at dahil yung sa atin naman pong annex sa city government ay nailipat na po sa Robinsons Metro East para sa mga business permit sa ating RPT inaayos naman po natin doon nakita natin mas maganda na nasa mall yung annex kasi talagang marami at hindi lang naman Manggahan ang kinikater noon, hindi pati De La Paz, Santolan, Santa Lucia, kasama rin po doon. Tingin natin na yun. So, nakakatuwa dahil dami kong nakikitang improvements sa pamahalaang barangay ng Manggahan. Congratulations! Hindi lang kay Captain, kundi sa inyong lahat. Achievement niyo po lahat yan. Kaya talagang tulungan lang po tayo. Marami pa po tayong magagawa. Muli po, yung dito sa natin, hindi ko na masyadong ikukwento sa inyo. Alam niyo naman po yan. Pero natutuwa rin po ako dahil pag tinitingnan ko po ang mga sapa natin at pati na rin mga ilog sa Pasig. Diba, 3 yung ilog na dumadaan sa Pasig at maraming sapa. Siguro mga 20 sapa yan. Iba-iba kasama po yung dito. At may kita po natin na hindi ko po kayang sabihin na napakalinis niya na o sobrang perfect niya. Hindi po. Pero, pag tinignan po natin, mag-rewind tayo, sabihin natin 2 years ago, o 5 years ago, o 10 years ago, makikita natin na malaking-malaki na po ang improvement ng mga waterways natin sa lungsod ng Pasig. At ang pakiusap ko po sa inyo,
ay dalawa po ang pakiusap ko sa inyo ngayong umaga. Una po, alagaan po natin ang ating mga ilog, ang ating mga sapa. At hindi lang naman ilog sapa, pati yung mga drainage natin, pati yung mga kalsada natin. Opo, importante ang papel ng gobyerno, pero ang bawat mamamayan po may bahagi po sa pagpapanatili ng kaayusan, halinisan sa ating mga barangay at sa ating pamayanan. Kaya pag may nakita po tayo nagtatapon ng basura, sitahin po natin. Pag may nakita po tayong magkusa na po tayo. Alam ko minsan na nagkakahiyaan, pero kailangan po talaga tayo na mismo ang magkusa. At para lang po sa kaalaman ng lahat, ay may ginagawa din po ang city kasi tama yung sinasabi ni Vice Dodot kanina Opo, talagang kailangan magtulungan po tayo, lahat tayo ay may bahagi. Pero ikwento ko lang po kayo sa inyo ng konti yung ginagawa ng city para mas mapalakas pa yung implementasyon natin ng mga ordinansa gaya ng anti-smoking, anti-littering. Totoo naman po, hindi natin kaya bantayan ng lahat ng tao. Napakalaki ng Pasig, 1 million ng tao dito sa Pasig, 24/7. Hindi natin kaya, pero masasanay din po tayo. Ang importante po, palakasin natin ang implementasyon sa tulong ng barangay natin ng mga ordinansa, gaya nga po ng anti-smoking, anti-littering. Ang tanong, paano natin gagawin yun? Meron po kaming ginagawa po ngayon. Kasi di ba meron tayong mga panigit. Kaso, aminin ko po, nung nakaraan, kaya siguro hindi nasasanay yung mga tao na yung mga pasaway, nananatiling pasaway. Kasi, ang nangyayari po, matitikitan yung iba, babaliwalain po yung ticket. Alam nila kasi, wala naman mangyayari. Kung di ko bayaran yung multa, wala naman mangyayari sa akin. Yun po yung nangyayari, yun po yung totoo. Kaya nung nakita po namin ito, na malaking porsyento, malaking bahagi ng mga natitikitan, ay binabaliwala lang po yung mga OVR, yung mga ticket. Ang ginawa po namin sa tulong ng Peace and Order Department at City Administrator Office, nakipag-ugnayan po kami sa Prosecutor's Office at sa Regional Trial Court po, Metropolitan Trial Court dito sa lungsod ng Pasig. Ang gagawin po natin, pag hindi binayaran yung multa, itutuloy po natin yung kaso sa MTC. Itutuloy po natin yung kaso sa MTC. At ako po, naniniwala ako at sa pag-aaral po natin, na habang nasisimulan na po natin ito, actually, nasimulan na natin, may napailan na po tayo na 50 katao. Sa palagay ko po, pag nalaman, nabalitaan ng mga Pasigay nyo na ganito na po yung ginagawa natin sa Pasig, mas mahigpit na po tayo para mapanatili natin ang kaayusan, kalinisan. Para sa atin lahat naman po ito, di man para sa akin ito. Kung ako lang, hindi na natin gawin ito, pero para sa atin lahat po ito. Pag nalaman ng mga tao, ay, pag hindi pala ako sumunod, hindi lang basta multa, pag hindi ko pa binayaran yung penalty, pwede pa akong makulong. E di siguro, susunod na po ang lahat ng tao. Yung mga problema natin, pati sa yung paborito ni Vice Dodot na mga tae ng aso sa daanan. Yan na po siguro. Ito na, masasanay na po ang mga Pasigayño na maging maayos, malinis at disiplinado. Pero di ko po kaya mag-isa. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sana magtulong-tulong po tayo. Ipakalat din natin yung balita na gano'n na po ngayon yung ginagawa ng city government. Meron tayong mga sasampulan na papailan natin ng kaso sa MTC. Yung pagpunta pa lang doon na mag-appear sa MTC, malaking abala na po yun. Ano pa, pagka nahatulan ng judge. So yan po, isa po. Isa lang po ang babanggitin pa. Alam ko may mga, yung iba sa inyo, may mga anak o apo na nasa mga public school natin sa K-12. Sino po may anak o may apo? Halos lahat po. Ayan po. Nakiusap po sa atin kasi may mga ibibigay po tayo sa ating mga mag-aaral. Ngayon po, pati yung communications allowance natin, kaya hindi po siya nire-release pa, bagamat nakahanda naman po yung pondo natin, ay nakiusap po yung SDO natin, ang superintendent po natin sa DepEd, na mag-set po ng deadline o ng cut-off para sa mag-aaral. Bakit po? Bakit hindi po agad-agad o kung sino yung pumasok ng first day? Last year, di ba, natatandaan po natin, meron din tayong 1.5 nung umpisa ng school year. Marami naman natuwa doon. Pero, ang nangyari po kasi, maraming nag-enroll dahil nabalitaan nila may 1.5. Umabot ng 160,000
na dapat mga 140 o 150,000 na ang kabataan natin sa K-12. Nag-enroll po sila dahil alam nila na may benepisyo sa Pasig. Kinuha nila yung allowance, kinabukasan hindi na pumasok. Para makasiguro tayo na mga mag-aaral talaga natin, yung matutulungan natin, sabi ng SDO, i-adjust natin, gawin natin na kung sino yung mga pumasok hanggang August 15, yan lang po yung mga bibigyan ng communication allowance natin. So August 15, yun yung deadline, yan yung cut-off. August 16, sinimulan na po, no, August 16, sinimulan na po ng mga principal at ng mga teachers natin na gawin yung payroll. At pag ready na po sila, yung pondo natin ay nandyan, nakaabang lang naman, ibibigay na po natin yung communications allowance. Marami pa tayong mga bagong pati yung, meron tayong bago ngayon, naalala niyo po yung malusog na batang Pasigenyo. May adjustment po tayo na ginagawa. Una, medyo sumusubok tayo ng mga bago kung ano mas maganda para sa bata talaga. Yung bata talaga yung makikinabang. Sa dalawang school po this year, susubukan natin yung hot meals ang ibibigay sa mga kabataan. Subukan lang po natin kung maging okay po siya imbis na food pack. Kung may food pack man, baka isa na lang sa isang school year. Tingnan po natin, hindi pa naman po final yan. Pero ang isang bahagi po bago sa MVP natin ay magbababa po tayo. Throughout the school year po ito, this week magsisimula sila 200 per day ng estudyante. Mag-check up, mag-annual physical exam tayo sa ating mga kabataan. So kasama po dyan yung sa mata, napaka-importante para pagdating ni Angelo De Leon, hindi nila isipin na si Tony Reyes yun. Meron pong x-ray, may blood test din yata. Dito, mga 5 component po yun ng annual physical exam. Dahil importante habang nasa murang edad ng ating mga kabataan, sasanay na rin sila magpa-check up, yung makita kung may mga sakit, baka may TB, maagapan po natin. So yan po, magiging bahagi na po yan ng malusog na batang Pasigenyo po natin. Ayan po. Isa na lang po. Okay pa po ba kayo? Nandun po sa dulo. Sobrang init na yan. Kaya pa po? Sige po. Mga 45 minutes na lang po yun. Hindi, isa na lang po. Makikiusap lang din po ako sa ito. Labas na naman dun sa mga pinag-uusapan natin dito na mga proyekto natin. Pero makikiusap po ako sa inyo. Kasi alam nyo nung ilang linggo na rin naman po ang nakalipas, may nag-text po sa akin. Sabi sa akin, Mayor, congratulations. Sabi ko, ano po congratulations? Bakit po? Ano po ba? Nanalo po ba ako? Hindi ko alam. Reply niya sa akin, napanood ko po kasi sa YouTube, kinasal ka na daw. Bakit? Sabi ko, ate, hindi po totoo yan. Fake news. Fake news. Alam niyo sa panahon ngayon, napakadali po kasing gumawa ng kwento. Napakadali gumawa ng fake news. Yung kwento na yun, na kinasal ako, madali yun, madaling makita na hindi totoo, di ba? Pagka nakita ako, natanong ako, madaling malaman. Saka yun, medyo nakakatawa. Siguro, walang nasaktan doon sa kwento na yun. Hindi pa rin tama kasi hindi totoo. At gumagawa ng video na ganun sa YouTube, di ba? Hindi totoo. Gagawa. Pero ang punto ko lang po, sa panahon ngayon, napakadali talaga gumawa ng kwento. Sana, bago tayo mag-share, bago natin i-marites sa ating kapitbahay, tingnan muna natin kung ano ba talaga yan. Kasi may ibang ganun na tungkol sa love life o nakakatawa lang yun. Kahit mali, pwedeng tawanan na lang. Pero may mga ibang bagay po kasi, medyo nakaka-apekto din sa trabaho. Alam niyo naman po, nung nagsimula tayo ng 2019, pader po ang giniba natin dyan. Hindi po, ang sinasabi ko po, hindi po tao, hindi po politiko. Sindikato po yung pinag-uusapan natin na nasa City Hall. At bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan natin. Yung tinanggal natin sa korupsyon, yung SOP po dati, 1 billion pesos per year po yun. Kasi 20% po yun ng mga infrastructure and other projects. Dahil po dyan, kita nyo naman, sa 1,000 piso, may nananaksak para sa 1,000 piso, di ba? May nango-hold up para sa cellphone. Ano pa kaya yung para sa 1 billion piso? May mga tao po, nagigil po talaga sa mga pagbabagong pinapakilala natin. Gusto nilang ibalik sa lumang sistema ang City Hall. Pero hindi po tayo papayag. Titindig po tayo. Patuloy tayong lalaban.
ang pakiusap ko lang po sa inyo, mag-ingat po tayo sa mga bali-balita. Huwag tayo basta mag-share, ano. Tayo open tayo sa pagpuna, open tayo sa tanong. Ako nga po mismo yung may advocacy niyan, yung People's Participation in Governance, yung pagbukas natin ng City Development Council. Dati yung mga, kahit yung, alam to ni Consi, dati yung mga kapitan natin, hindi nakikita ang budget ng City Hall. Ngayon po, bago i-approve, pinapakita natin sa kanila, sa mga civil society organization, talagang nakabuklat lahat. At dahil nakabuklat lahat, minsan, kukuha ng isang portion, gagawa ng kwento, imamali yung konteksto, wala pa nga, gagawa na. So, yan po kailangan maging maingat, maging mapanuri po ang bawat isa sa atin. Okay lang po ba yun? Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng taga-Barangay Manggahan. God bless. Mabuhay po kayo. Congratulations. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Albert, mabuhay ho ang Pasig, mabuhay ho ang Barangay Manggahan. Nagpapasalamat ho tayo sa araw na to na alam naman ho natin na pag nandito ho ang grupo ni Mayor Vico Soto, alam ho natin na meron hong mga pagbabago at mga biyaya ho na napupunta sa ating barangay. At nagpapasalamat ho tayo sa pamunuan ho ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo, Konsehala Angelo De Leon, Konsehala Cory Raimundo, nandito ho si Consi Boyi, Konsehal Maru Martirez, Konsehal Saibel Asilo, Konsehal Buboy Agustin, at syempre ho sa ating mga kagawad na kasama ho natin ngayon, Kagawad Joe Climaco, Kagawad Gloria Luwalhati, Kagawad Albert Sirat, Kagawad Sebi Cruz, Kagawad Danmar Santos, Kagawad Ray Malilay. Si Kagawad Steve lang ho ay namatay lang ho yung kanyang nanay, bukas ho ang libing. Kung may pagkakataon ho kayo, nandyan ho nakaburol sa De La Paz. Siyempre ho, sa atin hong ang ating presiding priest ho natin, maraming salamat, Father Melvin, sa inyo pong palaging pagpunta sa aming barangay, sa atin hong mga lingkod bayan, sa atin hong mga kawani ng Barangay Manggahan, Admin Rodora Medina ng Karangalan Annex, Captain Dan Latoha ng PCP Substation 8. Natutuwa tayo na dito ho sa Annex ho, dito sa Karangalan, nag-umpisa na ho itong buwan na to ang police clearance. Hindi na ho kayo pupunta pa doon sa Parancillo. Dito na ho kayo pupunta, meron na ho tayong police clearance sa ating barangay. Next naman ho, yung mga sedula, ilalagay na ho natin dun sa 4 na barangay hall para mas mapadali ho yung mga serbisyo ho natin. Siyempre ho, ang mga iba-ibang HOA, ang Phase 2 C2, ang kasama ho natin ang Phase 2 C3, ang mga building ho natin dito sa Bliss 4, nandyan ho ang Catlea, yes, Plus Dami, ang ating pong Lavender, Everlasting, Carnation, at Jasmine. Yan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Nandito rin ho ang ating presidente ng Villa Crucis na si Kuya Jess Odjame. Alam mo ninyo, ang okasyon natin ngayon ay pag-i-inaugurate ng linear park ho natin. Sa buong Kalakhang Pasig ho, kulang na ho tayo talaga ng espasyo para ho sa mga madadaanan, sa mga parke. Kaya ho itong ginawa ho ng pamunuan ni Mayor Vico Soto na linear park ay makakatulong ho sa atin. Kung dati ho, baku-baku ho to, madumi, dugyot ho ang creek. Ngayon ho, talagang masasabi ho natin, napakaayos na ho ng creek. Sa araw to, hingi na rin ho kami ng abiso kay Mayor Vico Soto sa mga suhestyon ng mga kagawad ay bubuksan na rin ho natin ang Guyabano Street para ho maging alternate route na ho natin kasi ho sobrang traffic na ho sa ating lugar. Kanina nga ho, nag-uusap-usap po kami ng mga TODA president. Nandyan ho ang presidente ng NAPEDA, presidente ng KTK, ang vice president ng MLKK, Ma'am TODA president, sino pa bang mga nakalimutan ko? Ma'am TODA president, nandyan rin. Nag-uusap-usap kami. Dati nakaka-11 sila na biyahe ng tricycle. Ngayon, 4-5 na lang.
talagang ibig sabihin ay naapektuhan talaga ang biyahe nila sa pagsasara ho ng kulay ho natin doon. Kaya tayo ay gagawa sa pakikipag-ugnayan kay Mayor Vico Soto ng mga alternate route para ho maibsan ho yung ating mga problema dito sa ating barangay. Simula ho dito sa bahay ko sa Kaibigan, papunta ng barangay, additional 1 hour bago ho ako makapunta sa barangay. At nararamdaman ho natin yung epekto nito sa atin. Alam ko namang mauunawaan ninyo kung bakit may traffic ho tayo, pero onting tiis lang ho. Lahat ho ay umiinit ang ulo. Meron hong nagsuntukan na traffic enforcer, meron hong dalawang pribadong retired police na nagkasahan ng baril. Talagang maiinit ang ulo dahil sa traffic. Kaya hahanap po tayo ng mga maliliit na pamamaraan para ho yung Circulo Verde Bridge na nakikipag-ugnayan tayo doon na private yung bridge daw nila. Sabi ko naman wala hong private na bridge. Sana ipadaanin na rin yung mga motor doon at yung ating mga taxi na hindi ho pinapadaan. So nagpapasalamat naman tayo kasi hanggang 6 o'clock lang sila. Ngayon hanggang 12 na. Hopefully mag-extend pa sila para mas mapadaanan yung bridge. Sa ngayon ho ay ito hong linear part na to ay makakatulong ho sa atin. Protektahan ho natin. Si Julius ho yung nagkakalakal ho dyan, ang nagtatapon ng mga rep dyan ho, nagsusunod-sunod dyan, ay kinuha na namin sa barangay para hindi na ho siya mag-dumi-dumi dyan. So, pag malasakitan ho natin to, atin ho itong creek na to, ito ay lugar natin. Huwag ho natin hayaan na mabandal, madumihan, hanggat maaari panatilihin ho natin ang kagandahan ho na to. Ang STP rin ho natin ay compliant na rin ho ang PCI-ST. At syempre nagpapasalamat ho tayo kay Mayor Vico Soto, kay Vice Mayor Dodot Jaworski at kay Congressman Roman Romulo kasama ang One Meralco Foundation. Alam ho ba ninyo, nasa second phase na ho tayo ng pagpapakuryente sa Villa Crucis. Nakatipid ho tayo ng 750,000. Maraming salamat ho Mayor Vico Soto at One Meralco Foundation. Ngayon ho ay nasa second phase na ho ng pagpapakuryente. Sa tubig naman ho, from 20,000 na babayaran ng 100 individual, 7.5 na lang ho ang babayaran nila. Kaya ho talagang umaagos ang pag-asa dito sa Barangay Manggahan at panatilihin ho natin ang pagkakaisa. Ipagdasal ho ninyo ang ating barangay, hindi ho maiiwasan ang mga problema. Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kagawad at kay Mayor Vico Soto sa Sangguniang Panlunsod. Sa pagkakaisa ho namin, marami hong mga biyaya na umaagos dito sa ating lugar. Mabuhay ho ang Barangay Manggahan, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Kapitan Kim Cruz. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa ngayong umaga. Ngayon po ay tatawagin naman po natin ang ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, tutuwa po ako dito sa inauguration po na ito. Ito yung Bully Creek. Sa totoo po, no, mga last week, nag-offline kayusan po kami dito sa kabilang side. Sa Rosario side po. Sa totoo po, no, tinanong ko nga kay Kapitan hanggang saan ito, Guyubano. Pero para alam po ninyo, itutuloy na po ng DPWH yung paglinis at paglalim ng buong Bully Creek. Pangalawa po, bubuin na rin po yung linear park hanggang Ortigas Avenue. Kasama na po yan. So again po, no, makita natin unti-unti po na marami pong nagaganap at marami pa pong magaganap. Ang importante po ay tayo dito sa lungsod ng Pasig ay tuloy-tuloy po na magkausap para masigurado po natin na may ayos po natin ang buhay ng bawat Pasigenyo. Alam po natin, lalong-lalo na sa mga pinagdaanan, di naman po madali talaga. At alam po natin na marami pang challenges na dadaanan. Pero alam ko rin po na basta naman ay nagtutulungan tayo, sigurado ko ay makakamit po natin yung gusto natin sa bawat Pasigenyo. Muli po, congratulations, mabuhay po ang Manggahan at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po, tatawagin naman po natin ang ating Vice Mayor Dodot Jaworski.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kay Mayor Vico, kay Kong Roman, of course, sa ating mga city councilors, Councilor Angelo De Leon, Councilor Mar Martires, Councilor Saigon Silo. Siyempre, sa ating masipag na barangay captain na tatay namin kasama sa konseho. Namimiss ka namin, pero parang napakagaling ang ginagawa mo din sa Manggahan. Kaya kay Captain P, very good. Sa kanyang mga masisipag na kagawad, no? Magandang umaga po kay Father. Good morning po. Salamat po. Hindi po ulit kayo. Sa ating lahat, sa mga homeowners natin. Si Boy pala, nandito rin, representing Tita Cory Raimundo. Mga taga-Villa Crucis, napakaswerte po natin. Napakaganda ng inyong linear park. Maayos na inyong lakaran. Wala nang dumi, putik. Di na madulas. Safety na. Safety na tayo dahil meron tayong magandang rating dito, no, sa ating ibang mga homeowners sa Parangalan at dito sa ating list, no. Magandang umaga po sa ating lahat. Itong mga project po ng ating pamahalaan, kasama na rin yung ating sewage treatment plant dito sa ating PCIST facility. Ito naman po ay mga continuing programs, no, kasi ang pangarap naman natin mapaganda ang ating lungsod ng Pasig, no. And syempre under the leadership of Mayor Vico, katulad po ng napabanggit niya palagi, yung panahon po kasi ng pandemya, talagang nakatuon sa health o sa kalusugan ang mga programa ng ating lungsod. Pero ngayon, medyo back to normal na po tayo. Siguro, araw-araw po kasi meron po kami mga inauguration na ginaganap, no? Na pinupuntahan at tuloy-tuloy na po ang pag-asenso. Pero, ang pagpapaganda ng kapaligiran, isang parte pa lang po yan ng ating development dito sa ating lungsod. Kasama at kaagapay po niyan dapat ay ang pagpapalit ng pag-iisip o mindset ng ating mga mamamayan. Una sa lahat, kahit anong ganda po ng isang lugar, pag hindi po makikisama, paparanadihin ng ating mga mamamayan na maganda siya, wala rin po tayong pupuntahan. Araw-araw po kami nag-o-plan, di ba? Ano sabi ng mga residente? Pagbaba namin sa Oplan, tuwang-tuwa sila dahil maganda at malinis. Ang problema po, pag alis namin kinabukasan, balik na naman sa dati. Pero ito lang po alam ko rin sa inyo, ang kapitbahay natin, Marikina, di ba? Pag kayo napunta Marikina, ang tanong ko sa inyo, malinis o madumi? Malinis! So kung kaya ng Marikenyo, mas kaya dapat natin mga Pasigenyo. So kami nakikiusap, no? Tulungan niyo po kami, samahan natin. Kahit anong gawin namin pagbabago sa loob ng City Hall, sa loob po ng Barangay Hall, pag hindi po makikisama ang ating mga mayan, lahat po tayo walang pupuntahan. No? Pero kung tayo makikiisa at maniniwala na kung magsasama-sama tayo, malayong mararating ang ating lungsod. So muli po, blessed day po sa ating lahat at palakpan po natin ang ating lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Vice Mayor Dr. Jaworski. 3! Congratulations, Barangay Manggahan! Ayan na mga kaibigan, at ito na nga yung pangalawang ribbon cutting na ginawa nga dito sa Barangay Manggahan. At si Vice Mayor Dr. Jaworski naman ang naghagi sa atin ng ribbon. No? Yan ang isa sa mga naging project na ginawa nga dito para maiwasan din ang pagbaha dito sa lugar. Ayan. Okay, mamaya silipin natin yan. Ito, ano? Construction. Ito yung construction installation of sewage treatment plant na ngayon nga ay yan, bagong-bago yan na ginawa dito sa lugar ng Barangay Manggahan. Kausap ngayon ni Mayor Vico Soto, si Congressman Romar Romulo. Andyan, no? Maganda yan sa lugar na yan. Yan ang pinakaloob.